Nakatatlong termino na pero prinoklama pa rin ang re-electionist mayor ng bayan ng President Rojas sa Capiz. Katwiran niya, hindi dapat bilangin ang ikatlong termino dahil sa suspensyon sa kanya. Nakatutok si John Sala ng GMA Regional TV. Natuloy ang proklamasyon sa re-electionist mayor ng bayan ng President Rojas sa Capiz na si Receliste Esculin nitong May 13. Ito'y sa kabila ng petition for cancellation ng Certificate of Candidacy ng alkalde na isinampalaban sa kanya dahil nakatatlong termino na umano siya bilang alkalde. Nanalo siyang mayor noong 2016, 2019 at 2022 elections. Pero giit niya, hindi dapat bilangin bilang termino ang huli dahil nasuspindi siya ng 3 buwan ng ombudsman dahil sa kasong simple misconduct. Paintindi man nato nga ang aton term na interrupt, no? Why nato natapos, why nato na straight ang aton 3 consecutive terms bilang mayor sa banwa sa President Rojas. Naging epektibong suspensyon nitong Pebrero 2025, 4 na buwan matapos ang paghain ng kandidatura. Kaya bago pa man masuspinde ay kwinestyon na ang paghain niya ng kandidatura. Ang former punong barangay man, no, duwa ka kapitan ang nag-file sang petition. Pero actually sinugo mo lang sila. Ayon sa Comelec Capiz, mananatiling alkalde si Esculin habang wala pang desisyon na ipinapalabas ng Comelec Central Office. In as far as the provincial office of Comelec is concerned, balik kay wala man na yan sa amon nag-agi, kundi gindirection na yung file sa Manila. Pero kung i-base naton ang fact that na ano siya na proclaim being syempre the winner or the winning candidate sa pagka-mayor sa President Rojas, meaning wala order of suspension of proclamation bala. So it is safe to say na depending pang case niya. Sinusubukan pa ng news team na makuha ang pahayag ng mga petitioner. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, John Sala. Nakatutok, 24 oras. May aasahang taas presyo sa ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Hanggang 2 piso kada litro ang posibleng dagdag sa presyo ng diesel. Hanggang piso at 40 sentimo naman ang posibleng price hike sa gasolina at kerosene. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng DOE, base yan sa presyo sa 4 na araw na trading. Kabilang sa mga dahilan ng paggalaw ng presyo ang napagkasunduan ng US at China na kaltas sa reciprocal tariffs sa mga imported na produkto. Nagpakalat na ng mga tracker team na tutugis kina Attorney Harry Roque, Cassandra Ong, Dennis Cunanan at 48 iba pa. Binuo mga tracker team ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG matapos maglabas ng korte ng arrest warrant laban sa mga nabanggit para sa kasong qualified human trafficking. Kinukonsidera na rin ng PNP at DOJ ang pakikipag-ugnayan sa Interpol para sa pag-aresto kay Roque na nasa the Netherlands. Ang pulisya naman makikipag-ugnayan din sa Bureau of Immigration dahil sa posibilidad na makalabas din ng bansa ang iba pang ipinaaresto. Nauna nang sinabi ni Roque na hindi makatarungan ang ginagawa sa kanya at biktima siya ng political persecution dahil sa pagiging kaalyado ng mga Duterte. Pero git ng DOJ, prosecution at hindi persecution ang nangyayari. Hindi rin daw nasi-single out si Roque dahil isa siya sa maraming akusado. Hindi naman makumpirma ng abogado ni Ong kung nasaan ito. Hindi na siya nagbigay ng pakayag kaugnay ng arrest warrant habang hindi pa niya ito na-verify o naaaral. Patuloy namin sinisikap na makuha ang panig ng iba pang mga akusado. Kinansela na po ng Department of Transportation ang kontrata ng kumpanyang may hawak ng Common Station Project. Ayon po sa kagawaran, dahil yan sa sobrang pagka-delay ng konstruksyon ng proyekto na mag-uugnay sana sa LRT-1, MRT-3 at sa ginagawang MRT-7. Susunod na hakbang ng Transportation Department ang pagpapabilis ng konstruksyon sa tulong ng New Government Procurement Act o ang Public-Private Partnership o PPP Code. Naghain ng mosyon sa Korte Suprema ang MMDA para alisin ang Temporary Restraining Order sa No Contact Apprehension Policy o yung paghuli sa mga traffic violator sa tulong ng mga CCTV at paninikat na lang kinalaunan. Puspusan din ang pagpapaluwag sa mabuhay lanes na alternatibo sa EDSA lalo't nalalapit na ang rehab nito. Nakatutok si Oscar Oida.
Hindi bababa sa 20 ang nasampulan ng MMDA nang suyurin nila ang mga mabuhay lane sa Maynila, partikular sa mga areas ng Delpan, Zaragoza, Moriones at Solis sa Tondo. Hindi lingid sa kaalaman ng marami, napipinto ang pinaplanong rehabilitasyon sa EDSA kung kailan inaasahang maapektuhan ng gusto ang daloy ng trapiko. We'll be expecting heavier traffic flow. We have a study that shows yung movement ng vehicle natin, no, throughout EDSA. So, there was a study done before, kung naaalala nyo, na ang movement ng vehicles natin during peak hours, especially during the last Christmas season, umaabot na lang tayo to 17, 18, 19 kilometers per hour ang movement ng sasakyan. So, nakikita natin na napakabagal na yun eh. Pag nagkataon, malaki anya ang may tutulong ng mabuhay lanes, oras na maganap na nga ang rehabilitasyon. Ang main purpose is to serve as a faster route. Faster route sa ating mga motorista. Eh kung ito po ay mapupuno ng mga parking, obstruction, then it will defy the purpose na magkaroon po ng mas mabilis na madadaanan ang ating mga motorista. Isa pa sa mga tinutukang gusto ng MMDA ay ang kahabaan ng Chino Ross Extension sa may panulukan ng Makati at Taguig. Nang huli itong pasadahan ng GMA Integrated News, kapansin-pansing nagbalikan muli ang mga nag-illegal parking kapag wala na ang mga enforcer. Pero sa kabila nito, karaniwan namang tuloy-tuloy ang daloy ng mga sasakyan. Rest assured naman, as I said, yung collaborative effort natin tuloy-tuloy pa rin naman with the barangay, with the local traffic bureau, and also yung public safety po ng Makati. Samantala, naghain ng urgent motion sa Korte Suprema ang MMDA para alisin ang temporary restraining order sa No Contact Apprehension Policy o NCAP o yung mga paninita gamit lang ng mga CCTV. Ang mga mahuhuli kam na lumalabag, makikita na lang ang ticket pag magre-renew na ng lisensya. NCAP is a really beneficial. Yung mga actual enforcers po natin, maaaring ma-divert ang kanilang mga attentions na kung saan mas kinakailangan. Technology is never perfect. So we just have to slowly integrate, slowly upgrade, and well, sooner or later naman, I think we will be able to come up with a perfect system. Ayon pa kay MMDA Chairperson Attorney Don Artes, nasolusyonan na ng ahensya ang mga issue sa bagong ilalabas sa guidelines ng NCAP. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa puso ng Pacific Ocean may binabantayan ngayong underwater na bulkan na posible umanong pumutok sa taong ito. May peligro bang dala ang pag-alboroto ng naturang underwater volcano? Hindi lang ang Mount Canlaon ang nag-aalboroto ngayon. Ang mga eksperto kasi nakatutok din sa aktibidad ng isang bulkan na matatagpuan sa ilalim ng Pacific Ocean. Ito ang Axial Seamount, isang active underwater o submarine volcano na matatagpuan sa puso ng Karagatang Pasipiko. Ayon sa mga researcher ng National Science Foundation na siya nagmamonitor sa aktibidad ng bulkan, napadalas daw ang paglindol sa palibot nito. Tila lumulobo o nag-i-inflate din daw ang bulkan dahil sa magma buildup. Mga sinyales ng nalalapit nitong pagputok na posibleng mangyari sa taong ito o di kaya sa unang bahagi ng 2026. Taong 2015 pa nang huling mag-erupt ito. Ang magandang balita, dahil matatagpuan ang bulkan sa lalim na 5,000 feet, ang pagsabog nito hindi raw magiging banta sa mga nakatira sa Pacific Northwest Coast. Magiging paraan pa raw ito ng mga dalubhasa para mas mapag-aralan ang isa sa pinakaaktibong submarine volcano sa rehiyon. May mahigit 1,000 submarine volcanoes na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng ating karagatan. Pero alam niyo ba kung gaano kalawak ang pinakamalaki sa mga ito? Ito ang Tamu Massif, isang sea mount sa Northwest Pacific Ocean. Sa lawak nitong mahigit kumulang 300,000 square kilometers, halos 3 beses na mas malaki ito sa buong isla ng Luzon. Kaya hindi lang ito tinuturing na largest underwater volcano, isa rin ito sa pinakamalaking bulkan sa ating planeta. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim, masagot ko kayo 24 oras.
Estasekto! Yumanig sa mga Encantadix ang bagong pasilip ng Encantadia Chronicles Sangre, tampok ang dalawa sa mga bagong tagapangalaga ng brilyante na sina Bianca Umali at Faith De Silva. Ang mga hamon sa pagganap nila bilang si Tera at Flamara, alamin sa chika ni Aubrey Carambel. Ako ba masamang loob ang nakapasok sa distrito 6? Hanggat nandito ako, hindi sila titigil. Ang sangreng lumaki sa mundo ng mga tao. Ikaw ay may taglay na kakayanan at kapangyarihan upang maibalik ang kapayapaan sa Encantadia. Na siyang piniling magiging tagapagligtas ng buong Encantadia. Ang pagpapakilala kay Sangre Tera na di lang malupit sa pakikipaglaban. Kapayapaan sa Encantadia. Naka-big bike pa. Talagang goosebumps ang hatid sa Encantadix na sabik ng mapanood ang Encantadia Chronicles Sangre. Para sa Encantadia! Para kay Kapuso Prime Gem Bianca Umali, kulang ang salita para ipaliwanag ang nararamdaman niya sa overwhelming positive comments na natatanggap nila mula pa noong ilabas ang teaser ng Encantadia Chronicles Sangre. Nakakatunaw ng puso yung makita namin yung feedback. Ang saya kasi hindi mo alam kung anong i-expect mo Kasi syempre dahil ang tagal nang naghihintay ng mga tao at nakaabang yung Encantadix. Hindi anya biro ang kanilang mga pinagdaanan, kasama ang iba pang Sangre at cast ng Telefantasia. Kaya naman, buong puso niyang ipinagmamalaki ang bunga ng kanilang dedikasyon at sakripisyo. It's a whole lot of experiences and emotions and yung mentality na dinedicate ko sa show na to. Again, 2 taon ng buhay ko. We all did our best. Mainit, mabagsik, at mapanganib. Estasekto dahil parating na rin si Sangre Flamara. Ang isang tulad mo ay di na dapat mabuhay pa! Lakas at tapang ang ipinakita ni Faith De Silva sa kanyang pagganap bilang Flamara, ang bagong tagapangalaga ng brilyante ng apoy. Malaking hamon daw para kay Faith ang pagganap lalo at very complex and complicated ang karakter na ito. Malaking bagay daw na kasama niya sa serye si Glyza De Castro na gumaganap bilang kanyang ina na si Perena. Mas matapang yata si Flamara kasi nanggaling ako sa kampo ng mga Punjabi at Hathoria. So yung pagsamahin mo yung 2 kampo na yon, ibig sabihin mas matigas talaga ang ulo, pero may puso pa rin. Tulad daw ni Flamara, nag-aalab ang pakiramdam ni Faith dahil sa init ng pagtanggap sa kanilang new generation Sangres. Maipakita namin siya ng excellent, yun yung pinaka-goal namin. At nang makita namin yung mga tao na yung pagtanggap talaga nila. At saka kung gano'n nila kami, siguro yung Encantadia. Ang pagbabalik ng Encantadia, malapit na sa GMA Prime. Sana po ay magustuhan ninyo ang bagong henerasyon kasama ng lumang henerasyon, ang Encantadia Chronicles Sangre. Muli hindi po biro. Talagang ito po is not just a project for me anymore. This project is a gift to me and also hopefully it is a gift that you will all love in return. Avisala Eshma. Estasekto. Aubrey Carambel, updated sa Showbiz Happening. Nasagip sa Pampanga ang 2 menor de edad na binubugaw ng sariling ina at kinukuhaan pa ng malalaswang video at larawan. Nakatutok si John Consulta. Sa ambulance 11930 to anti-online sexual abuse or exploitation of children. Di inaasahan ng 37 anyos na ina ng mga tauhan na pala ng NBI ang kanyang pinapasok sa kanyang bahay sa Pampanga. Agad ni-rescue ang kanyang anak na edad 8 at 11 taong gulang. Nang magsagawa ng search sa loob ng kanyang bahay, nadiskubre ang mga sex toys at napakaraming malalaswang videos na kuha sa kanyang 2 anak na bata na kanilang sariling ina ang nag-video. Ayon sa NBI, nagsimula ang trabaho nang may mahuling dayuhan sa Thailand ang Royal Thai Police na nakitaan ng mga malalaswang videos sa cellphone na ipinadala galing Pilipinas. Nagsimula ito last year, mga buwan ng November, December. Yung nanay ay 5 taon na nag-engage sa ganitong klase ng hanap buhay. Pero ang binibenta niya ay yung sarili niya.
Di na itinanggi ng suspect ang aligasyon. Siyempre po yung sahod ng asawa ko, kulang pa po lahat sa mga gastusin po namin. Basta sobra po. Pagsisisi ko po. Mensahe niya sa kanyang 2 anak. Kung ano man yung pagkakamali ko, mapatawad niyo po ako sa oras na pagtandaan niyo. Oras na iintindihan niyo na lahat. Isa sa ilalim sa counseling at intervention ang mga inabusong bata. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Bukod sa ashfall, problema rin ang putik, abo at bato ng Bulkang Kanlaon na dumaloy sa islang ilog sa La Castellana, Negros Occidental. Namataan ito ng Feebox sa Buhangin River sa Barangay Robles 3 araw matapos pumutok ang Bulkang Kanlaon nitong Martes. Mas malabnaw man ang putik na humalo sa ilog kumpara noong nakaraang Hunyo. Abiso ng Office of Civil Defense sa mga residente, pakuluan muna ang tubig mula po sa ilog kung gagamitin. Iwasan din muna ang mga isda sa ilog. Mahigit 9 na oras nang nasusunog ang isang imbaka ng kable ng kuryente sa Tuy, Batangas. Nakatutok si JP Soriano. Diyos ko po, inaabot na yun. Ang alinsangan at mainit na panahon dahil sa terik na araw. Laki ah. Laki, sobra. Mas pinainit ng nagngangalit na apoy na bumulabog sa mga taga-Tuy, Batangas. Sumobra na ang laki ng apoy. Mula sa himpapawid, animoy may pumutok na bulkan sa kapal at itim ng usok. Kitang-kita rin kung gaano kalakas ang lagablab ng apoy na lumamon sa bodega ng kable sa Barangay Ginhawa. Ito yung tambakan ng maraming gulong tsaka mga electrical wiring, yung maraming tubo. Sa kuhang ito, wala nang mabakas na asul na langit sa kapal ng usok. Nadilaan na rin ng apoy ang mga poste at kable ng kuryente. Para iwas disgrasya, naghigpit na rin sa pagpapadaan ng mga motorista kaya nagka-traffic. Ayon sa BFP na mabilis namang rumisponde, bandang 10:30 ng umaga nagsimula ang apoy. Pahirapan ang pag-apula at mabilis na kumalat kaya iniakyat sa ika-4 na alarma. Hanggang sa mga oras na ito patuloy na inaapula ang sunog. Wala pang impormasyon sa pinagmulan ng apoy at kung ilan ang halaga ng pinsala. Wala pa rin napapaulat na nasugatan ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na Sugbu. Pero paalala nila sa mga residenteng nakatira sa karatig na lugar, maging handa sa posibleng paglikas. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Pagkatapos ng 3 taong pagtatago, natunto ng isang lalaki sa Rizal Province na wanted sa panggagahasa umano sa kinakasama ng kanyang kaibigan. Nakatutok si Bea Pinlac. Tahimik at nakayuko na lang ang 32 anyos na lalaking ito nang arestuhin siya ng pulisya sa Barangay Santo Domingo, Cainta, Rizal nitong Miyerkules sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape. 3 taon na ang nakalilipas nang gahasain niya umano ang nooy 21 anyos na kinakasama ng kaibigan niya. Nilapitan ng ating biktima itong ating akusado dahil 3 araw nang hindi umuwi yung kanyang live-in partner na kaibigan ng ating akusado. So, pinapunta ng ating akusado yung biktima sa kanyang tinitiran. Ang ipinangako raw ng akusado, tutulungan ang biktima na hanapin ang live-in partner niya. Yun po ang cover story, yun po ang pahayag niya sa biktima, tutulungan siyang hanapin. Sa pag-aakala naman po na talagang tutulungan itong biktima, pumunta po siya sa tinitiran. Doon po ginawa ang panghalay sa kanya ng ating akusado. Pinagbantaan pa umano ng akusado ang biktima, pero itinanggi niya ang paratang. Pumayag naman po siya. Siya naman po may gusto, hindi naman po ako eh. Niyakap niya ako. Ayun na. Para po makalabas na po ako eh. Wala naman po ako kasalanan eh. Gusto naman po niya yun eh. Ayon sa pulisya, dati nang nakulong ang lalaki dahil sa iligal na droga at pagsusugal. Walang inirekomendang piyansa sa kasong rape na kinakaharap niya. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Malalim ang dahilan ni Pope Leo XIV sa pagpili ng kanyang pangalan. Ang papal name niya, naging inspirasyon naman ng ilang magulang sa pagpangalan sa kanilang mga anak. At nakatutok si Von Aquino.
Habemus Papam, Leonem Decimum Quartum. Hari ng gubat, matapang at malakas, sumisimbolo sa pagiging pinuno. Yan ang ibig sabihin sa Latin ng pangalang Leo o Leon. Kaya hindi katakatakang popular ang pangalang ito sa mga lider ng simbahang Katolika. Ang bagong Santo Papa na si Pope Leo XIV nais tutukan ang pagdepensa sa dignidad ng tao, hustisya at paggawa. Isa ito anya sa mga dahilan kung bakit niya pinili ang pangalang Leo. Ang huling gumamit nito na si Pope Leo XIII ang may akda ng makasaysayang encyclical na Rerum Novarum bilang tugon sa mga tanong sa lipunan sa konteksto ng First Great Industrial Revolution. La Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro. Ayon kay CBCP spokesperson Father Jerome Ceciliano, ang pagpapalit ng pangalan ng Santo Papa hindi naman kabilang sa doktrina ng simbahan. Nakagawian daw ito noong Middle Ages simula kay Pope John II. Ito ay parang karugtong nung nauna sa kanila. Ito ang mag-shape ng kanilang papacy. Ito yung kanilang magiging basehan kung anong direksyon ang tatahakin nila. At ngayon, maraming magulang ang nais na ipangalan sa bagong Santo Papa ang kanilang supling. Nagle-labor daw si Maria Christy Pablo habang nagaganap ang conclave. Biglaan lang din po kasi yun. Bali, Levi po talaga yung plano namin na second name. Ipinalitan po ng asawa ko kasi sakto po. Lumaki po na may takot sa Diyos, kapalapit sa Panginoon. Si Grace Diocado nais lagyan ng Leo ang pangalan ng kanyang anak na isisilang sa Hunyo. Kung sakaling girl, Leona or Leonor. And then kapag boy, simple as Leo lang. Para short, pag nagkaanak kami, maganda ipangalan dun sa kay Pope na who has great faith with God. And somehow, gusto namin kapag lumaki yung mga anak namin, ganun din. Kung sakali ang kanyang dalawang anak, katukayo ng mga Santo Papa. Ang kanya kasing panganay na si Francis na isinilang noong 2013, ipinangalan niya kay Pope Francis na naging Santo Papa noong taong yun. Isang sign naman para kay Mary Grace Planggana ng pagdeklara kay Pope Leo XIV bilang bagong Santo Papa para pangalanan nilang Matthias Leo ang kanilang baby na isisilang na sa Agosto. Yung day na ma'am, pag-declare ng bagong Santo Papa, talaga, doon kami nag-decide talaga, ma'am, na may Leo talaga yung pangalan niya. Gusto raw niyang lumaki na may takot sa Diyos at malasakit sa kapwa ang kanyang baby. Tulad niya at ng iba pang magulang, dasal nilang maging refleksyon sana ng pangalan na Leo ang buhay at karakter ng kanilang mga anak. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Magaganap na soon ang biggest dance collab sa Kapuso Network, ang Stars on the Floor. Pero bago ang tapatan sa sayawan, may pa-exclusive set tour muna ang mismong host na si Alden Richards. Makichika kay Nelson Canlas. Welcome sa pinakatabog na dance floor ng taon. Si Alden Richards, hindi lang bida sa Stars on the Floor. Ngayong araw, set tour guide din siya. At kung makikita natin, talaga siya? Arena layout. So, andito yung audience. So parang arena talaga? Yes, kasi this is tagged as one of the biggest dance competition and celebrity dance showdown of 2025 for GMA. So, audience area yan. Tila arena sa laki at ang feels parang world-class concert stage. Siyempre, ito, kita natin yung LED wall. Actually, dyan lalabas yung mga... Gigante talaga yung LED wall. Gigante talaga, palong-palo. And syempre... 360 degrees ang 360 yan. 360 yan. Hindi siya typical yung stage lang tapos andun sa one side kita lahat. So, para iba rin talaga. And this goes to show how big the show is. Bawat anggulo, Instagrammable. At bawat corner, may tensyon. Pero ang pinaka-intense na spot,
dyan sa May Jurado. Here, Dito sa part na to, ito na. Parang may nararamdaman akong magja-judge dito. Meron tayong mga judges and we're calling them dance authority. But kung sino yung mga yan, hindi ko muna pwedeng i-reveal. Teka muna, sinabi mong dance authority, so magagaling itong sumayaw. Lahat dancer, lahat palumpalo, lahat sikat, lahat, nako, may mga kanya-kanyang forte pagdating sa pagsasayaw. So nakakatuwa lang din yung dynamics and the differences between the personalities. Kaya asahan nyo na, pasabog ang labanan. At ang host natin, tila mapapalaban din. Ikaw ba, baka mapalaban ka ng sayaw dito? Definitely, yun nga parang naghahanda na tayo kasi matagal-tagal tayo. Abangan ang Stars on the Floor, coming soon sa GMA. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Mula botohan hanggang bilangan at proklamasyon, hindi kayo bumitiw mga kapuso. Sa pinakamalawak at pinagkakatiwalaan, ang 2025 election coverage, ang Election 2025 ng GMA Network. Kaya abot-abot po ang aming pasasalamat. Dahil ang ating coverage, ang pinakapinanood nitong May 12 hanggang 13, on air at online. Nakatutok si Rafi Tima. Mula sa botohan, Ito po ang Eleksyon 2025. Hanggang sa bilangan, Susilipin na natin ang partial, unofficial count as of 5:48. hanggang sa proklamasyon ng mga nanalo sa iba't ibang posisyon sa lokal na pamahalaan. Inihatid ng GMA Integrated News ang pinakamalawak, pinakakomprehensibo, at pinagkakatiwalaang election coverage nitong Lunes, May 12 hanggang 13 sa telebisyon, radyo at online. Pinakamataas sa posisyong iboboto ngayong eleksyon, ang 12 senador. Tinutukan ng buong pwersa ng GMA Integrated News ang sitwasyon sa iba't ibang panig ng bansa para sa 32 oras na tuloy-tuloy na pagbabalita na pinangunahan ng pinagkakatiwalang anchors at reporters. Katuwang din ang pinakaginagalang ng mga media group, kumpanya at institusyon sa pagtitiyak na dapat totoo ang mga balita at impormasyon. Muling pinagtibay ng GMA Network ang posisyon nito bilang leading news authority sa bansa dahil ang eleksyon 2025, the GMA Integrated News Coverage, most watched on air at online. Base sa Nielsen Philippines TV audience measurement data para sa May 12 hanggang 13, nakakuha ng combined people rating na 4.2% sa urban Philippines ang election coverage ng GMA Integrated News na umere sa GMA at GTV. Nakapagtala rin ng eleksyon 2025, the GMA Integrated News Coverage ng combined reach na 23.5 million viewers sa total Philippines. Pero hindi lang sa telebisyon sinubaybayan ng mga manonood ang marathon coverage ng GMA Integrated News. Online, ang eleksyon 2025 ng GMA Integrated News ang pinili ng netizens na source of news and information. Batay sa Global Video Measurement and Analytics Platform ng Tubular Labs, nakapagtalang live stream ng eleksyon 2025, the GMA Integrated News Coverage ng kabuuang 112 million views across online platforms. Gabi ng eleksyon, Luzon, Visayas at Mindanao. Namayagpag ang GMA sa prime time noong araw ng eleksyon, May 12. Ang flagship newscast nito na 24 oras nakapagtala ng combined people rating na 12.9%. Ang lahat po ng yan bahagi ng aming mas malaking misyon at malawak na paglilingkod sa bayan. Maraming salamat sa inyong tiwala, mga kapuso. Dapat totoo sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Muli po ang aming taus-pusong pasasalamat. Samandako kayo naroon sa ating bansa at samandako kayo naroon sa mundo. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras.